Si Rintaro ay isang tol-una na lalaki na wala man lang riz, at hindi man lang makausap ang isang babae nang hindi nauutol tulad ng isang masamang DVD. Nang sa wakas ay nagtipon siya ng lakas ng loob na yayain ang kanyang crush, malupit siyang tinanggihan, tulad ng 79 na beses na sinubukan niya noong nakaraan. Gayunpaman, ang mga bagay ay malapit nang magbago sa high school na kahit papaano ay gagawing mapang-akit si Rintaro, na nagpakasal pa nga sa ilang babae para makabawi sa kanyang nakaraang pagkabasted. Nagsimula ang lahat ng maglakas loob si Rintaro na ipagtapat ang kanyang nararamdaman, at yayain sa labas ang kanyang matagal ng crush. Sinabi niya sa kanya na gusto niya siya, bilang isa sa kanyang mga tagahanga. Ngunit hindi siya maaaring makipag-date sa kanya, dahil ang pag-iisip na makipag-date sa isang tol-una na tulad niya ay gusto niyang sumuka at masawi. Ang pagkabasted na ito ay nagpalubog kay Rintaro ng malalim sa kalungkutan na sana ay nasawi na lang siya. Habang inihatid siya ng kanyang kaibigan sa bahay, pinasayan niya si Rintaro at pinagtatawanan din siya, dahil ito ang ika-100 beses na binasted siya. Akala niya ay kailangan siyang interbyuhin ng Guinness World Record, ngunit nakatayo lang doon si Rintaro na humihikbi na parang matandang babae na nawalan ng pitaka, nang maalala niya ang unang beses na tinanggihan siya ng isang babae. Gusto lang malaman ng kawawang bida kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kasintahan. Naguguluhan ang kaibigan niya kung bakit lagi na lang nere-reject si Rintaro, kahit na nasa kanya ang lahat ng katangian ng dream guy ng bawat babae. Nagpaalam sa kanya ang kanyang kaibigan at binati siya na sana ay swertehin sa kanyang buhay pag-ibig sa high school na marahil ay isa na namang trahedya. Nang maglaon sa araw na iyon, pumunta si Rintaro sa isang shrine upang manalangin sa Diyos ng pag-ibig na bigyan siya ng isang kasintahan kahit na siya ay walang mga katangiang pang-alpha male. Nanalangin siya sa Diyos na tulungan siyang mamuhay ng masaya at umibig pagdating niya sa high school. Pagkatapos, bigla siyang nakarinig ng kakaibang boses na nagsabi sa kanya na huwag mag-alala, at may lumabas na matandang maskulado na ulo mula sa kahon ng donasyon at sinabing siya ang dakilang Diyos ng pag-ibig. Nagulat si Rintaro at nagtaka kung bakit ang Diyos ng pag-ibig ay isang matandang lalaki na tinatakot siya hanggang sa kanyang hitsura, sa halip na isang magandang Diyosa or hindi bababa sa isang poging lalaki tulad ni Vic Soto. Sinabi ng Diyos kay Rintaro na makikilala niya ang kanyang soulmate sa high school, at magkakaroon ng masayang buhay. Nang marinig ito, labis na na-overwhelm si Rintaro sa pag-iisip na talagang makilala ang kanyang soulmate sa high school. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na makakatagpo siya ng kabuuang 100 soulmates, na ganap na walang katotohanan at hindi kapani-paniwala, na ginawa ni Rintaro na tawagin ang pinakamakapangyarihang Diyos na pag-ibig na isang manloloko at nangakong susunugan ang shrine kung ito ay isang panlilinlang. Makalipas ang 1 buwan, nakarating si Rintaro sa high school, at hindi niya alam na magsisimula na ang kanyang 100 soulmate charm. Habang naglalakad si Rintaro sa hallway, aksidente niyang nabangga ang 2 babae na nagngangalang Enda at Hakari. Nang mapatingin siya sa mga babae, pareho silang nagkaroon ng soulmate sensation, at napaisip si Rintaro kung sila ba ang soulmates na binanggit ng Diyos. Habang sinusubukan ni Rintaro na tulungan silang makatayo, nagpanggap si Hakari na naspray ng kanyang paa at hiniling kay Rintaro na dalhin siya sa opisina ng nurse. Napahikbi si Rintaro na parang sanggol dahil sa hindi sinasadyang pananakit ng isang magandang babae. Habang sinusubukan niyang buhatin si Hakari, nagpahiwatig si Ende ng selos at nagpanggap din na naspray ng kanyang paa. Ang tol-una na si Rintaro ay nagsimulang suntukin ang sarili bilang parusa sa pananakit kina Ende at Hakari. Dahil dito, tumayo ang mga babae upang pigilan si Rintaro na sirain ang mga maliliit na selula ng utak na naiwan niya, nakalimutan na sila ay nasugatan. Nang mapansin sila ni Rintaro, pareho silang natamba at nagpatuloy sa kanilang kakilakilabot na pag-arte. Habang inaalalayan pa rin ni Rintaro ang mga babae para dalhin sila sa opisina ng nurse, parang si Rintaro na ang dinadala. Sa kanilang paglalakbay, ang mga babae ay nagsimulang makipaglaban para sa isang puwang upang maangkin si Rintaro. Hindi nagtagal ay napagtanto niya ito, at nabigla siya sa sobrang higpit ng pagkapit sa kanya ng 2 babae na halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Habang naglalakad sila papunta sa nurse's office, napagtanto ng mga babae at ni Rintaro na magkaklase sila. Narinig ni Enda at Hakari ang 2 mag-aaral na nag-uusap tungkol sa isang 4-leaf clover, na may kakayahang magbigay ng kahit sa mga babae ng walang limitasyong riz na magagamit nila upang hilingin ang sinumang lalaki. Dahil dito tumakbo sila, naiwan si Rintaro upang hanapin ang 4-leaf clover.
Makalipas ang ilang oras pagkatapos ng lecture, naglalakad si Rintaro pauwi at nakita niya sina Enda at Hakari sa pink field. Laking gulat niya na hinahanap nila ang four-leaf clover mula nang tumakbo sila. Nakita ito ni Rintaro at lumapit sa kanila na may dalang inumin. Hinalok niya ng inumin si Enda, ngunit nahihiya itong kunin sa kanya, para hindi masira ang kanyang pagkahalata, dahil nagustuhan na niya si Rintaro. Pareho silang nagbangayan na parang dalawang lovebird, at kinuha ni Enda ang inumin at tumakbo dahil nahihiya siya. Maya-maya, dumating si Hakari, at inalok siya ni Rintaro ng isang lata ng inumin, ngunit iba ang nasa isip niya. Nais niyang makibahagi sa isang hindi direktang kiss kay Rintaro, kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya maubos ang isang buong lata ng inumin, at tinanong kung maaring inumin ni Rintaro ang kalahati nito para sa kanya. Ang clueless na si Rintaro ay hindi alam kung ano ang nangyayari, kaya nagdala siya ng isang mas maliit na lata para sa kanya. Iginiit ni Hakari na hindi niya mauubos ang isang maliit na lata ng inumin, kaya nagpa siya si Rintaro na inumin ito. Malapit nang magtagumpay ang plano ni Hakari hanggang sa mapuno siya ng excitement at natapon ang buong inumin, at napapanood na lang ang pagkahulog ng inumin habang nawala ang kanyang pagkakataon para sa hindi direktang kiss. Hinalok siya ni Rintaro ng panyo para linisin ang sarili, ngunit sa halip, romantiko niyang hinawakan ang kamay ni Rintaro at niyaya siyang lumabas habang sinasabing pakiramdam niya ay hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganoon. Gulat na gulat si Rintaro dahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang kwento na niyaya ng isang babae. Nagsimula siyang humikbi na parang isang grade schooler, at nang malapit na silang magkalapit at komportable, pumasok si Enda, na laging in denial, na may dalang maraming soda para bayaran si Rintaro sa kanyang magandang kilos. Naiinggit siya at nagulat na may kaholdang hands ang boy of her dream niya sa ibang babae. Hindi na nakayanan ito ni Enda, kaya ipinagtapat na rin niya ang kanyang pagmamahal kay Rintaro. Ang habang buhay na pangarap ni Rintaro ay sa wakas ay natupad, ng dalawang babae ang nagyaya sa kanya sa loob ng isang araw. Pareho nilang hiniling sa kanya na pumili ng isa sa kanila, ngunit hindi niya magawa at sinabi sa kanila na maghintay hanggang sa susunod na araw. Walang magawa si Rintaro kundi ang bumalik sa makapangyarihang Diyos ng pag-ibig sa shrine. Sinabi sa kanya ng Diyos na kailangan niyang piliin ang dalawa sa kanila, at nagkamali siya at binigyan siya ng 100 soulmates sa halip na isa. Ang masama pa nito, ibinunyag niya na kailangan niyang pasayahin ang lahat ng kanyang soulmates kung hindi ay masasawi siya sa isang malagim na kasawian. Naglakad si Rintaro pauwi na napagtanto na ang makapangyarihang Diyos ng pag-ibig ay hindi makapangyarihan sa lahat, dahil mayroon siyang isang kakilakilabot na kaso ng pagkalimot. Nagkaroon tuloy si Rintaro ng genius idea na tanggihan silang dalawa, at lihim na i-date silang dalawa na hindi nila alam. Kinabukasan, nakatagpo niya ang dalawang babae na mukhang hindi maayos. Laking gulat nila kung bakit si Rintaro ay mukhang pulubi. Tinanong siya ni Hakari kung nagbago na ba siya, ngunit napakalaki ng puso ni Rintaro na hindi niya kayang magsinungaling sa kanila. Sinabi niya sa kanila ang totoo na gusto niya silang dalawa na maging kasintahan, at gumawa ng isang malaking talumpati tungkol sa kung paano niya minahal ang dalawa at gagawin silang pinakamaligayang babae sa buhay. Naglabas si Rintaro ng dalawang four-leaf clover na alam nilang hinahanap nila ito. Kinukutya siya ni Enda dahil sa paniniwala niya sa naturang fairy tale, ngunit pinaalalahanan siya ni Hakari na minsang naniwala sila at hinanap din nila ito. Malinaw na tumanggi si Enda na maging isang two-timer, dahil gusto niya si Rintaro sa kanyang sarili. Si Rintaro ay naglabas ng maikling romantikong pananalita kung paano niya gustong iabot ang mga bulaklak sa kanila, habang binigay niya ang kanyang sagot. Hindi kinaya ng mga babae ang matamis na kilos, at sa huli, si Hakari ang unang kapos-palad na kaluluwa na pumayag na maging kasintahan niya. Dahil dito ay labis na nagseselos si Enda kaya pumayag din siyang maging kasintahan ni Rintaro, habang nangako naman si Rintaro na gagawin silang pinakamaligayang babae sa buhay, nakalimutan na mayroon pa siyang 98 soulmates na dapat paligayahin. Isa pa, tuwang-tuwa si Rintaro na hindi niya namalayan nang magsimula siyang makipag-usap sa isang poste tungkol sa kanyang bagong status ng relasyon. Pumasok ang mga babae at naabutan si Rintaro na kausap ang poste. Ayaw ni Rintaro na isipin nila na isa siyang baliw, kaya ginulo niya ang mga ito sa pagpapaliwanag kung gaano siya kasaya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng kasintahan. Napagtanto ni Enda na hindi siya mahal sa bahay, kaya romantiko niyang sinabi sa kanya na lagi siyang handang makinig sa kanya.
Gayunpaman, umiwas pa rin siya gaya ng lagi niyang ginagawa na naging dahilan upang hinawakan ni Hakari ang kamay ni Rintaro at inilapit ito sa kanya. Nagselos si Ender ngunit hinawakan din ni Rintaro ang kanyang kamay, at naglakad sila papunta sa paaralan na parang tatlong lovebird na kumakanta ng sining. Pumasok sila sa paaralan at nakita ang napakahigpit na vice-principal na hinahabol ang isang estudyante, kaya napatigil sila sandali. Napaisip si Hakari at tinanong si Rintaro kung nakipag-kiss na ba siya dati. Obviously, dalawang babae lang ang naranasan ni Rintaro, sina Ende at Hakari, na una niyang naging girlfriend. Nagkaroon ng labanan sina Ende at Hakari upang piliin kung sino ang magiging unang kiss ni Rintaro, na nagiiwan sa kanya na magtaka kung paano siya naging raiseboy ng pag-ibig sa isang araw. Lunch break na, at mag-isang nakaupo sa rooftop si Rintaro at ang dalawa niyang kasintahan. Nakita ni Hakari ang pagkakataon na ialok kay Rintaro ang ginawa niyang pagkain, na kinagat ni Rintaro at lubos na nagustuhan kaya napaluha siya. Si Ende, gaya ng dati, ay nagselos at naglabas ng cookies na kanyang ginawa. Ibinuka ni Rintaro ang kanyang bibig upang tanggapin ang mga ito, ngunit itinutok ito ni Ende sa isang mata niya dahil nahihiya siya. Nang malaunan ay natikman niya ang cookie, natanto niya kung ano ang ibig sabihin ng mabulag sa pag-ibig sa literal na kahulugan. Ang lahat ng mga kalokohang ito ay isang pakana upang subukang makuha ang unang kiss ni Rintaro. May magandang game plan si Hakari para makakiss kay Rintaro, ngunit habang halos makuha na niya ito, pumasok si Ende at pinigilan siya sa pamamagitan ng pagbulag din sa kabilang mata ni Rintaro ng higit pa sa kanyang pagmamahal. Hindi nagtagal ay nauwi ito sa matinding labanan, na naging dahilan upang maglaban sila kung sino ang unang makakatanggap ng kiss mula kay Rintaro. Lumaki ng husto ang isyo kaya binigyan ni Hakari si Ende ng ilang plot armor attack, at sa wakas ay napagtanto ni Rintaro kung ano ang nangyayari at sinabi sa kanila na maaari na lang silang humingi ng kiss. Kahit na pagkatapos ng kanyang pagsasalita, ang mga babae ay patuloy na nag-aaway, kahit na ang kanyang hininga ay maaaring amoy sibuyas. Samantala, si Rintaro, bilang isang henyo, ay gumawa na ng plano para sa sitwasyon. Pagkatapos ay gumawa si Rintaro ng isang malaking nakakalito na pananalita tungkol sa kanyang plano na ikis silang dalawa, at sinabing ito ay magiging isang random na sitwasyon. Piniringgan niya silang lahat at sinimulan ang plano sa pamamagitan ng paglapit kay Hakari, bagamat hindi niya alam na siya iyon. Nang makalapit ito sa kanya, aksidente niyang nahawakan ang plot armor nito, ngunit hindi ito pinansin ni Hakari at gusto niyang hawakan pa ang plot armor. Dahil dito, sinimulan nilang muli ang plano, ngunit sa pagkakataong ito, napunta si Rintaro kay Enda. Samantala, umihip ang hangin, at nagpakita ang plot armor sa baba ni Enda. Nakita ng isang ligaw na pusa sa rooftop ang kanyang plot armor at tumalon patungo dito, habang naglalakad si Rintaro palapit sa kanya. Ang pusa ay nagpatugtog ng ilang tambol sa kanyang plot armor, ngunit naisip niya na ito ay kagagawan ni Rintaro. Dahil dito, galit na sinipa siya ni Ende bago tumalon sa kanya habang sinimulan siyang bigyan ng mga kakilakilabot na suntok sa mukha. Tinawag niya itong walang modong lalaki at talunang lalaki. Matapos mawala ang kanyang galit, sa wakas ay kumalma siya. Kailangang simulan muli ni Rintaro ang plano, at hindi pinansin ang kanyang pinsala dahil ito ay isang hadlang na kailangan niyang lagpasan. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsubok, ang plano ay paulit-ulit na nabigo, at lahat sila ay pagod at nagtaka kung bakit ang pagkiss ay napakahirap. Muli, nagsimulang mag-away ang mga babae habang inaangkin nila ang kawawang si Rintaro, na hindi alam kung ano ang mararamdaman sa puntong ito. Huminto si Rintaro sa gitna ng pagtatalo at inako ang lahat ng sisi sa kanyang sarili. Sinabi niya na ito ay dahil siya ay isang walang silbi, walang karanasan na kasintahan na hindi alpha male, na hindi pa nagkaroon ng kanyang unang kiss, at tumakbo. Tinawag ni Rintaro ang pangalan ng vice principal, na umaatake sa sino mang makita niyang tumatakbo sa hallway at kinikiss sila ng matindi bilang parusa. Bago pa man makiss ng vice principal si Rintaro, sumagip sa kanya sina Enda at Hakari. Tinanong nila si Rintaro kung bakit siya tumakbo ng ganoon, kaya sinabi niyang mahal niya sila at gusto niyang magkaayos sila. Ito ay nagpa-emosyonal kina Enda at Hakari, kaya't pareho silang atubiling sumang-ayon na sino man sa kanila ang maaaring magkaroon ng unang kiss. Ito ay isang pagsabog ng mga emosyon habang niyakap ni Rintaro ang kanyang mga kasintahan, na sa wakas ay nagpa siya na hayaan ang kanyang puso na mamukadkad. Pagkatapos ay gumawa si Rintaro ng isa pang master plan kung saan silang tatlo ay dapat magsalo ng kiss ng sabay.
Sa madaling salita, isang kiss song. Bagamat parang hindi maganda, sa huli ay ginawa nila ito at malamang na nagpatawag ng UFO sa kanilang kakaibang ritual na tinatawag nilang kiss. Kinabukasan sa paaralan, si Rintaro at ang kanyang mga kasintahan ay nasa silid-aklatan kung saan sinisikap nina Enda at Hakari na mapabilib si Rintaro sa pamamagitan ng pagkuha ng isang cookbook upang makapagluto sila ng iba't ibang uri ng pagkain para sa kanya. Nagpa siya si Rintaro na mag-browse sa bookshelf hanggang sa makahanap siya ng librong gusto niya. Nang kukunin na sana niya ito mula sa bookshelf, nabangga niya ang kamay ng isang babae na sinusubukang kunin ang parehong libro, na naging sanhi ng isang romance moment. Nang magtama ang mga mata nila, muling nagkaroon ng kaparehong soulmate sensation si Rintaro at inisip kung soulmate din ba niya ang misteryosong babaeng ito. Ang buong mahiwagang pagtatagpo ay talagang nagpagulo sa kanya dahil siya ay isang mahiyaing babae. Gusto niyang tumakas matapos makita si Rintaro, ngunit hinimok siya nitong manatili at kunin na lang ang libro. Gamit ang libro sa kanyang mga kamay, kinuha niya ang atensyon nito sa isang nakasulat sa pahinang kanyang binuksan. Nang mabasa niya ito, napagtanto niyang sinusubukan nitong sabihin sa kanya na siya ang librarian at napansin din niya ang kanyang armband. Patuloy siyang nakikipag-usap gamit ang libro, na nagpaisip kay Rintaro na siya ay parang isang pipi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niyang hindi siya dapat nakikipag-usap sa silid-aklatan. Tinanong niya si Rintaro kung ano ang gusto niya at kung ano ang hinahanap niya, habang nangakong tutulungan siya sa abot ng kanyang makakaya. Clueless, nagsimulang gumawa ng sign language si Rintaro, itinuro na gusto niya ng isang nobela. Nagtanong ito sa kanya kung bakit siya kumikilos na parang pipi, ngunit ito ay nagpainis lamang sa kanya, dahil siya ang nagsimula ng lahat. Sa pag-aakalang ayaw ni Rintaro ng tulong niya, tumakbo ang dalaga, ngunit pinigilan siya ni Rintaro gamit ang isang kamay sa kanyang balikat. Naawa siya sa ginawa niyang hindi komportable at magalang na humingi ng tulong sa kanya. Moving on, gustong malaman ni Rintaro kung may rekomendasyon ba siya sa mga romance novel, partikular na ang tipong nalampasan ng mga karakter ang lahat ng hadlang, hindi tulad ni na Romeo at Juliet, dahil iyon ang paborito niyang genre gaya ng Akala Mo. Nagpasabik ito sa babae, at nagsimula siyang tumungo sa paligid upang hanapin ang mga gusto ni Rintaro. Nagtataka si Rintaro kung paano gumagana ang isang maliit na babae bilang isang librarian, at humanga siya na ginagawa niya ang kanyang trabaho ng mahusay. Nagdala siya ng isang bungkus na mga nakatambak na libro ayon sa kanyang mga detalye, ngunit kahit papaano ay nasobrahan ito. Nataranta si Rintaro nang makita ang bundok ng mga libro sa kanyang harapan. Humingi siya ng paumanhin sa pananakot kay Rintaro, at sinabihan siyang kunin ang kailangan niya habang ibinabalik niya ang iba. Gayunpaman, naantig si Rintaro sa kanyang debosyon, kaya gusto niyang basahin ang lahat ng mga libro dahil sinubukan niyang tulungan siya. Nang ilabas ni Rintaro ang mga ito, nalaman niyang kailangan niyang maghintay ng isang linggo para mabigyan ng library card. Nang makita kung gaano siya nadismaya, iniabot nito sa kanya ang aklat na ginamit niya para sa komunikasyon, na malugod niyang tinanggap. Sa wakas ay tinanong niya ang kanyang pangalan, kaya't inilabas niya ang kanyang ID card, kung saan nalaman niyang Cheska ang pangalan nito, at magkaklase sila. Nagpakilala rin si Rintaro, pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanya. Samantala, sinusubukan pa rin ng mga girlfriend ni Rintaro na kumuha ng recipe book para mapabilib si Rintaro. Nang makita niya ang mga ito na nagsusumikap, labis siyang na-touch na ang kanyang mga kasintahan ay labis na na-motivate dahil napagtanto nilang ang tiyan ang talagang pinakamabilis na daan patungo sa puso ng isang lalaki. Kinagabihan, sa kanyang lugar, dinampot niya ang aklat na ibinigay sa kanya ni Cheska. Isa itong aklat na may mga kwento ng pag-ibig na tinatawag na circlet love story. Sinimulan ni Rintaro na basahin ang unang kwento, na tungkol sa isang prinsesa at sa kanyang kabalyero na umibig sa isa't isa, ngunit hindi mapapangasawa ng kabalyero ang prinsesa dahil siya ay isang mababang uri na hinding-hindi matatanggap ng maharlikang pamilya. Sa halip, kinailangan niyang mag-asawa mula sa isang marangal na pamilya. Malakas ang kabalyero, at pareho silang nagpunta sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, inilalagay ang kanilang buhay sa linya. Ang kwentong ito ay nagpahikbi kay Rintaro na parang bata, gaya ng lagi niyang ginagawa, na nagpa-realize sa amin kung bakit siya single sa mahabang panahon. Napagtanto ni Rintaro na ang kwento ay nagpapatuloy sa Volume 2, ngunit hindi bababa sa natutunan niya ang isang bagay na mahalaga, kailangan niyang ipaglaban ang pag-ibig. Kinabukasan, dumiretso si Rintaro sa mesa ni Cheska, mukhang tuwang-tuwa habang nag-enjoy sa libro.
Nagpagulat ito kay Cheska at namula siya. Bago pa man makapagsalita si Rintaro ay inalok na niya ito ng Volume 2. Parang zombie na sinapian ng pag-ibig, nagpasalamat si Rintaro sa kanya at nag-isip ng paraan para mabayaran siya habang ang dalawa niyang kasintahan ay nag-aaway gaya ng dati. Inilabas ni Rintaro si Cheska sa isang vending machine at inalok siya ng isang lata ng inumin. Lumabas silang dalawa para uminom ng inumin, dahil hindi napigilan ni Rintaro ang pagkukwento tungkol sa kwentong nabasa niya kagabi. Napangiti nito si Cheska at sinabi rin na ang libro ay ang kanyang Holy Grail. Nagtaka si Rintaro kung paano nakakapag-usap si Cheska gamit ang isang storybook dahil napakahirap nitong i-flip sa tamang pahina. Inakala niya na kailangan niyang basahin ng paulit-ulit ang libro para masanay ito, na nagpapaliwanag sa kanya na hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan at mayroon lamang siyang mga librong makakasama niya. Pinasalamatan din niya ito sa malayang pakikipag-usap sa kanya, kahit na siya ay isang weirdo, at ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Rintaro na hiramin muli ang Volume 1. Bumalik sa silid-aklatan, ginawa pa niya ang kanyang mga tungkulin ng higit pa kaysa karaniwan, na naging dahilan upang itanong sa kanya ng librarian kung bakit siya nasa sabi. Maya-maya, nakita ni Cheska ang librong pinagtagpo sila ni Rintaro sa shelf. Naalala niya ang sandaling nagkita sila, kaya sinubukan niyang kunin ang libro sa stand. Lumipas ang 3 araw, at hindi na niya nakita si Rintaro, na ikinalungkot niya. Habang naglalakad sa hallway, nakita niya si Rintaro at ang mga girlfriend nito na nakaupo sa labas sa garden. Tinitigan niya ito at pinanood ang pagkiss ni Hakari sa kanya. Walang kahihiyang nagpasalamat si Rintaro sa pagkiss sa kanya, habang si Ende naman ay nakiusap sa kanya na ibahagi sa kanya ang ilang kiss, para lang ay headbutt siya. Nadismaya siya na may girlfriend na si Rintaro. Naalala ni Cheska kung paano siya tratuhin na parang outcast ng kanyang mga kasamahan, at tinawag siyang weirdo na walang social skills dahil nagsasalita siya gamit ang libro. Kahit ang kanyang ina ay tinanggihan siya dahil binibigyan niya siya ng kilabot. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na walang sino man ang magkakaroon ng oras na makipag-usap sa isang weirdo na tulad niya, at kalaunan ay bumalik sa kanyang dating mundo ng library. Bigla niyang nakita si Rintaro na pumasok at nagpasaya sa kanyang araw. Gusto siyang pasalamatan ni Rintaro sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang mga libro, kaya tinanong niya kung mayroon siyang smartphone at nag-install ng text-to-speech app na makakatulong sa kanya na sabihin ang gusto niya. Ginawa iyon ni Rintaro sa pamamagitan ng pag-type ng Volume 1 of Circlet Love Story dito. Nang napagtanto niyang mano-mano niyang tina-type ang buong nobela sa loob ng 3 araw, napagpasyahan niyang papakasalan siya nito, na maaaring diskarte lang niya sa simula. Hiniling sa kanya ni Rintaro na subukan ang bagong app na ininstall niya, sa pamamagitan ng paglalagay ng isang salita na sasabihin, ngunit sa halip, ipinagtapat ni Cheska ang kanyang pagmamahal sa kanya. Hinawakan siya ni Rintaro at umamin din, sinabing mahal din siya nito. Inakala ng dalawang lovebird na sila ay mga tauhan mula sa nobela at ipinunta ang kanilang mga sarili sa Fantasyland. Pagkatapos, pumunta si Rintaro para humingi ng permiso kina Ende at Hakari na hayaan siyang kunin si Cheska bilang kanyang pinakabagong kasintahan, ngunit nagalit si Ende at tinanong siya kung nabulok na ba ang kanyang utak pagkatapos niyang i-headbutt siya. Naisip ni Hakari na nakakaantig na mayroon siyang ganoong kalawak na puso na tanggapin silang tatlo ng sabay-sabay, at ito ang nagpatibay sa kanya sa kanila na ang kanyang damdamin ay lumipat mula sa kanila kay Cheska. Sinabi sa kanila ni Rintaro na ang pakikipagkita kay Cheska ay nagbukas ng reserba ng pag-ibig, at mayroon na siyang sapat para sa kanilang tatlo. Nangako si Rintaro na pahahalagahan ang bawat isa sa kanila ng pantay-pantay, at kung hindi niya gagawin, tatubusin niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay. Kinumbinsi sila ni Rintaro na sumang-ayon na payagan si Cheska na sumali sa kanilang circle sa kanyang hindi masyadong matalinong mga salita, habang si Hakari ay namamangha sa kanyang read sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang alpha male. Pagkatapos, formal na ipinakilala ni Rintaro si Cheska bilang kanyang bagong kasintahan, at natutuwa siyang maging bahagi ng kanilang grupo. Nang makilala nila ang isa't isa, ipinakita ni Rintaro kung gaano niya kakilala ang kanyang mga kasintahan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng kanilang mga ugali, maging ang mga hindi nila akalaing may nakapansin. Dahil dito, pareho silang nabigla, napahiya, at napahanga sa kanyang debosyon sa kanila. Nang magsalita si Rintaro tungkol sa pagkiss, nawala ang kalmado ni Cheska dahil inakala niyang PG-9 ang relasyon.
Habang sina Enda at Hakari ay naghahalili sa pagpapakain kay Rintaro ng mga pagkaing inihanda nila para sa kanya, at hindi nagtagal ay nagsimula silang mag-away at magtalo dahil gusto nilang samahan sila ni Rintaro pauwi. Hindi maiwasan ni Rintaro na mapansin na tahimik si Cheska, at pakiramdam niya ay naiwan siya sa oras ng kasiyahan ng bib time. Hinala niya, nahihiya pa ito dahil hindi pa siya pamilyar kina Enda at Hakari. Dahil dito, naghanda siyang isali siya, kaya iminungkahi niyang maglaro sila ng isang laro na tinatawag na Old Maria. Nagdagdag ng parusa si Rintaro kung sino ang matalo ay kikilitiin ng nanalo dahil nagkaroon siya ng nakakabaliw na ideya na ang pagtawa ay naglalabas ng tunay na pagkatao ng isang tao. Pinasatupad niya ang kanyang laro, at gustong kilitihin ang bawat isa para maging magkakaibigan sila. Hindi maiwasang isipin ng mga babae kung gaano kasaya kung kilitiin sila ni Rintaro. Nagsimula ang unang round ng laro, at ang natalo ay si Enda. Hindi may tago ni Enda na gusto niyang kilitiin siya ng husto ni Rintaro. Humiga pa siya na parang gusto ni Rintaro na bumuo ng isang balangkas sa kanya. Natapos ang ikalawang round, at ang nanalo ay si Rintaro din, habang ang natalo ay si Hakari. Tumalon siya sa tuwa at inilabas ang kanyang mga plot armor, na nagpagalit kay Enda dahil mas patag siya kaysa sa surfboard. Sinimulan ng kilitiin ni Rintaro si Hakari, na ikinatuwa niya na halos mabasa ang buong sahig. Nagkakaroon ng field day si Rintaro dahil nanalo rin siya sa ikatlong round, ngunit sa pagkakataong ito, si Cheska ang natalo. Malapit na rin sa wakas ang plano ni Rintaro, dahilan para maisip niya kung ano ang tunog ng tawa ni Cheska habang papalapit siya para kilitiin siya. Sinimulan niya itong kilitiin at inaasahan ang isang magandang tawa mula sa kanyang bibig, ngunit ang nakakagulat, siya ay nagbigay ng isang malakas na tawa mula sa kanyang text-to-speech app. Nagulat ito kay Rintaro, pero natutuwa siyang pagmasdan ang mukha nito habang kinikiliti siya. Patuloy na kinikiliti ni Rintaro si Cheska habang pilit na binabalewala ng mga babae ang kakaibang sitwasyon. Samantala, hindi nagtagal, napagtanto ni Enda at Hakari na si Rintaro ay hindi natalo ng isang round. Pareho nilang sinubukan ang lahat para manalo sa susunod na round para makiliti din nila ang katawan ni Rintaro. Kalaunan ay natalo si Rintaro sa ika-4 na round, ngunit ang nagwagi ay si Cheska. Nagalit sina Enda at Hakari na hindi pumanig sa kanila ang tadhana. Pinuntahan ni Cheska si Rintaro at binigyan ng pinakamahinang kiliti sa kasaysayan ng kiliti, ngunit patuloy na tumatawa si Rintaro at sinabing kinikiliti siya nito ng higit pa sa inaasahan niya. Hindi maiwasan ni Hakari na magtaka kung bakit naaakit si Rintaro sa isang mahiyaing babaeng tulad ni Cheska. Ipinagpalagay niya na marahil ay may taglay itong antang-antang, na naging dahilan ng kanyang pagkatakot para sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos ng buong kiliti na laro, lumayo si Rintaro, ngunit hindi nagtagal, sumiklab ang gulo habang hinarap ni Enda si Cheska at tinanong kung ano ang plano niya at kung bakit siya lang ang lumalayo kay Rintaro. Gusto niyang malaman kung bakit hindi niya kiniliti ng buo si Rintaro nang magkaroon siya ng pagkakataon, ngunit sumagot si Cheska sa pagsasabing sina Enda at Hakari ang unang kasintahan ni Rintaro, at ayaw niyang maging hadlang sa kanila. Sinabi sa kanya ni Enda na girlfriend na rin siya ni Rintaro, kaya hindi siya dapat mag-atubiling gawin or sabihin ang anumang gusto niya. Dahil dito ay time na humingi ng tawad si Cheska, ngunit naasar si Enda na hindi ito nanlaban at sinubukan siyang sakalin. Si Cheska pagkatapos ay nagsasalita mula sa kanyang puso, at sinabi sa kanila na siya ay natatakot dahil sila ay may mas mahusay na may pambabae na katangian kaysa sa kanya, at siya ay hindi naaayon sa kanilang pamantayan. Nanlumo sina Enda at Hakari sa kanyang mga salita, kaya't humingi sila ng tawad sa kanya para sa mga malupit at masasakit na salita ni Enda. Habang sila ay nag-uusap at nagsasama, lihim na tinitignan sila ni Rintaro na bakas sa mukha niya ang kasiyahan. Alam ni Rintaro na ito ang mangyayari, kaya naman umalis siya para magpahinga sa banyo. Ginawa niya iyon para mapag-usapan nila ang kanilang nararamdaman at magkasundo sila ng walang anumang distraction, na walang iba kundi siya. Natuwa siya dahil nagkaayos na rin ang mga girlfriend niya. Pagbalik ni Rintaro, nagkunwari siyang walang alam sa nangyari. Sinugod siya ni Enda at hiniling na muling gawin ang parusa ng huling natalo. Sinabi niyang kailangan siyang kilitiin ni Cheska ng maayos dahil hindi counted ang mahina niyang pagkiliti. Napagtanto ni Cheska na ang pagsisikap na ginagawa ni Enda ay tumulong, na nagpasya siyang huwag sayangin ang pagsisikap ni Enda. Humingi siya ng kiss kay Rintaro sa halip. Naging emosyonal si Rintaro nang mapagtantong gusto ni Cheska na makipag-kiss sa kanya.
Inabot niya ito at tinapik sa ulo dahil ang cute niya tingnan. Nilapitan niya ito, at nagsalo sila ng isang magandang kiss. Nakita ito ni Hakari bilang pagkakataon para humingi din ng kiss, at kinis siya ni Rintaro bilang kanyang request. Nilingga ni Rintaro si Ende, tinanong siya kung gusto niya ng kiss, ngunit si Ende ay medyo hard to get, gaya ng dati. Sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado, habang papalapit siya kay Rintaro. Niyakap siya ni Rintaro at sinabing kahit ang mga patag na plot armor ay nararapat sa pagmamahal. Hindi nakayanan ni Enda ang mga matatamis na salita, habang siya ay naguguluhan at nagsimulang sumuntok sa katawan ni Rintaro na parang punching bag. Bigla siyang napatigil nang sabihin sa kanya ni Rintaro na gustong-gusto niya itong ikis. Tinanong niya kung gusto ba siya nitong ikis, ngunit hindi napigilan ni Enda na aminin na gusto rin niya dahil napapangiwi siya sa sitwasyon. Sa bandang huli, pareho silang nagsalo ng kiss na habang buhay na mananatili sa alaala ni Enda. Pinasalamatan ni Rintaro ang kanyang mga kasintahan sa pagiging kamangha-mangha, at ipinaliwanag niya kung gaano siya kasworth na naging girlfriend niya ang mga ito. Habang sabay silang nagtatawanan, naalala ni Rintaro na mayroon pa siyang 97 pang misteryosong babae na makikilala. Makalipas ang mga araw, habang ang lahat ay nakatipon sa notice board upang tingnan ang mga resulta ng kanilang mga pagsusulit, bumalik si Rintaro sa kanyang silid-aralan dahil nakalimutan niya ang kanyang telepono. Pagdating niya doon, nakita niya si Nadia, kaya ipinaalam niya rito na nakapost na ang resulta ng test at tinanong kung gusto niya itong suriin. Nang hindi tumitingin sa kanya, sinabi nito sa kanya na sayang ang oras dahil alam niyang siya ang may pinakamataas na marka. Nang makipag-eye contact siya sa kanya, naramdaman ni Rintaro ang parehong pamilyar na soulmate thingy at naisip niya kung isa ba siya sa mga soulmate nito. Kaya tinanong niya kung gusto niya itong samahan upang makita ang mga resulta, ngunit tinanggihan siya nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa pasilyo upang makipagkita sa iba pang mga babae, at pinuri ang bawat isa sa kanilang mataas na ranggo, sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa pinakamababang ranggo sa kanilang buong taon. Napansin din niya na si Nadia ang may pinakamataas na ranggo, tulad ng sinabi niya, na nakita niyang kahanga-hanga dahil mayroon itong perpektong marka. Kaya tinanong niya ang mga babae kung may alam sila tungkol sa kanya. Sinabi nila sa kanya na siya ay halos anti-social, at palaging nakadikit ang kanyang mukha sa kanyang mga libro. Sinabi rin ni Ende na may mga sabi-sabi na si Nadia ay isang humanoid dahil sa kanyang katalinuhan. Nang maglaon sa araw na iyon, pumunta ang klase ni Rintaro sa science lab para sa mga praktikal na biology, at nauwi siya sa pagpapares kay Nadia. Inutusan sila ng guro na maghiwa ng sibuyas, ilagay ito sa ilalim ng mikroskopyo, at iguhit ang kanilang nakikita. Gayunpaman, napansin ni Rintaro na binuksan ni Nadia ang kanyang aklat-aralin at iginuhit ito sa halip na gawin ang itinuro ng guro. Sinabi ni Rintaro sa kanya na binabalewala nito ang layunin ng klase, ngunit sinabi ni Nadia na ang mga siyentipiko ay nagbigay na ng sagot, kaya ang pagpapanggap na isa pang Einstein ay isang pag-aaksaya ng oras. Pinilit pa siya ni Rintaro, kaya para tumahimik siya, kinuha niya ang mikroskopyo at inilagay ang kanyang aklat-aralin sa ilalim nito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, ngunit sinabi ni Nadia sa kanya na hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa paghahanap ng kung ano ang iginuhit na para sa kanya. Nagtataka ito kay Rintaro kung ang pagiging matalinong tao ba ang naging dahilan ng paghinto ng paggana ng ilan sa kanyang mga selula ng utak. Pagkatapos ay dumampot siya ng sibuyas at sinimulan itong hiwain, ngunit hindi sinasadyang nasugatan ang daliri at kinailangan itong hugasan. Napansin ni Nadia ang kanyang ginagawa at sinabing mayroon siyang mas mabisang paraan upang pagalingin ito, bago tuluyang ipinasok ang daliri sa kanyang bibig. Nagulat si Rintaro, tinanong niya kung bakit niya ginagawa iyon, at ipinaliwanag niya na ang laway ay naglalaman ng mga antimicrobial agents na mas mahusay na disimpektahin ang sugat. Pagkatapos ng klase, nagpasalamat siya kay Nadia sa pagtulong sa kanya at sinabing gusto niya itong makilala ng husto, ngunit sinabi nitong hindi siya interesadong gugulin ang kanyang mahalagang oras sa isang taunang lalaki na tulad niya. Noong gabing iyon, habang sinusubukan niyang mag-aral, naaalala pa rin ni Nadia ang ginawa niya sa biology lab at pilit na inaalis sa isip niya si Rintaro sa pamamagitan ng patuloy na pagsusulat ng numero para sa pi. Ngunit ito ay walang kabuluhan. Kinabukasan, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman para kay Rintaro, ngunit nang tanggapin niya ito, tinanggihan niya ito at sinabing dumating na siya para wakasan ang kanilang pag-iibigan.
Dahil hindi pa siya handa kung saan ito haantong, hiniling siya ni Rintaro na makipag-date sa kanya upang patunayan na ang kanilang pag-iibigan ay karapat-dapat na ipaglaban, at nangako na kung hindi niya ito makumbinsi, hahayaan niya ito. Sa araw ng date, pumunta sila sa isang amusement park, at ang unang ride na sinakyan nila ay carousel. Pero parang hindi natuwa si Nadia nang mapansin niyang may instant camera si Rintaro. Sinabi niya na ito ay isang walang silbi na aparato dahil kung ang mga larawan ay nawala, wala silang paraan upang mabawi ang mga ito. Pero hindi siya pinansin ni Rintaro at nagpa-picture pa rin. Pagkatapos ay pumunta sila sa haunted house ngunit hindi siya natinag sa kanila, hindi tulad ni Rintaro na patuloy na sumisigaw. Nang dinala niya siya sa maze, sinubukan ni Nadia na hanapin ang pinakamadaling paraan palabas sa pamamagitan ng pagtingin sa mga dingding. Sa wakas, isinakay siya nito sa Ferris wheel, ngunit nang mapansin niyang natakot si Nadia, umupo ito sa tabi niya, at pinayagan niya itong hawakan ang kanyang kamay. Sa pagtatapos ng araw, ipinakita sa kanya ni Rintaro ang mga larawang kuha niya sa kanya at tinanong kung nasiyahan siya sa kanilang pamamasyal. Sinabi ni Nadia sa kanya na oo, ngunit sinabi na ang araw ay walang kabuluhan. Kaya, inipon niya ang mga larawan at sinabi sa kanya na dahil ang araw ay hindi dapat alalahanin, kailangan din nilang burahin ang mga alaala. Pagkatapos ay naglabas siya ng lighter at sinunog ang mga larawan, ngunit habang pinagmamasdan niya ang apoy, naalala ni Nadia na kung masunog ang mga larawan, wala siyang maaalala sa date na ito. Pagkatapos ay inagaw niya ang mga larawan mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Rintaro na ito ay dahil natatakot siyang mawala ang isang bagay, kaya ganoon ang reaksyon niya. Sinabi sa kanya ni Rintaro na higit pa sa gusto niyang aminin ang kanyang natamo, na naging dahilan ng pag-iyak niya habang iniisip ang mga panahong magkasama sila. Matapos panasan ang kanyang mga luha, sinabi nito sa kanya na gusto niyang pumasok sa isang relasyon sa kanya dahil mahal niya ito. Tinanggap ni Rintaro ang kanyang proposal kaya niyakap niya ito at kinis bago sila umuwi. Kinabukasan sa paaralan, ipinakilala niya si Nadia sa kanyang mga kasintahan at humingi ng pahintulot na makipag-date sa kanya. Matapos siyang tanggapin, ipinaalam sa kanya ng mga babae na hindi sila masaya sa kanya dahil sa pag-iiwan sa kanila sa date. Para matahimik sila, sinabi niyang magde-date silang lahat, at iminungkahi ni Hakari na pumunta sila sa bagong water park. Sa araw ng date, nakatagpo ni Cheska, Nadia, at Hakari si Rintaro sa tabi ng pool, at humanga siya sa ganda ng kanilang mga swimsuit. Kahit na humingi ng paumanhin si Cheska sa pagsusuot ng kanyang swimsuit sa paaralan sa halip na isang bikini, tiniyak niya sa kanya na maganda siya dito. Hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Ender, ngunit nakadamit siya at sinabi kay Rintaro na nanlamig siya, kaya hindi siya sasama sa pool. Sinubukan ni Rintaro na balewalain ang date dahil akala niya ay may sakit siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya. Kaya, iminungkahi ni Nadia na maupo siya sa ilalim ng araw upang magpainit. Sa loob ng pool, pinaikot-ikot ng agos si Cheska, at nagsimula si Nadia na mag-isip kung ito ay isang uri ng pagsubok sa kaligtasan habang nagsimula siyang gumala. Ngunit binalaan siya ni Rintaro na huwag lumangoy laban sa agos, habang si Hakari ay maginhawang nabangga sa kanya at itinulak siya sa kanya. Napansin ni Nadia kung ano ang ginagawa ni Hakari, kaya hinawakan niya ang kamay ni Rintaro at ginamit ito upang madama ang plot armor niya, kinagulat nilang dalawa ni Hakari. Ipinatong ni Hakari ang isa pang kamay sa kanya, at nagsimulang magtalo ang dalawang babae kung sino ang may pinakamalambot na plot armor. Ngunit hindi nagtagal ay napatigil sila nang mapansin nila si Rintaro na lumulutang sa kanyang dugo. Hinayla nila siya palabas, at sinubukan ni Hakari na ibigay sa kanya ang mouth-to-mouth resuscitation ngunit nauwi sa pagkiss sa kanya. Kaya, itinulak siya ni Nadia palabas at ginawa ang parehong bagay. Samantala, ang salbabida ni Cheska ay natusok habang siya ay lumulutang, kaya mabilis siyang umakyat sa pool ngunit napagtanto na siya ay hinayla pabalik sa gilid ng pool. Nagpa siya sina Nadia at Hakari na kumuha ng lalaking lifeguard para tulungan si Rintaro, at tumakbo ang dalawa para maghanap ng isa. Sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng tatlong lalaking kilabot na sinubukan silang kausapin, ngunit ipinaalam sa kanila ni Hakari na nagmamadali sila bago tumakbo. Sinubukan ng isa sa kanila na hawakan ang pang-itaas na braso niya, dahil naniniwala siyang ang paggawa nito ay ipapaalam sa kanya kung gaano kalambot ang plot armor nito, ngunit bago pa niya magawa, hinawakan ni Nadia ang kamay niya. Hinakala ng lalaki na interesado siya sa kanya, ngunit itinuwid siya ni Nadia sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang mga mata.
Sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na pagbabayaran nila siya sa ginawa niya sa kanilang kaibigan, kaya nag-offer si Nadia na sumama sa kanila. Sinabi niya kay Hakari na ipagpatuloy ang paghahanap para sa isang lalaking lifeguard, ngunit humakbang siya sa harap niya at sinabihan ang mga lalaki na umalis dahil hindi sila pupunta kahit saan kasama nila. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na hawakan si Nadia, ngunit humakbang si Rintaro sa pagitan nila, at hinawakan ng lalaki ang kanyang mukha. Sinabihan ni Rintaro ang lalaki na huwag maglagay ng daliri sa kanyang mga kasintahan, ngunit iginiit ng lalaki na sinubukan nilang bulagin ang kanyang kaibigan. Ikinatwiran ni Rintaro na ipinagtanggol lamang nila ang kanilang sarili mula sa kasuklam-suklam na lalaki na nagtangkang sunggaban siya. Sinabi ni Rintaro sa mga lalaki na kung gusto nilang magsaya, handa siyang sumama sa kanila, ngunit tiniyak sa kanya ng lalaki na hindi nila gusto ang kanyang sarili at hiniling sa kanya na isama ang kanyang kasintahan. Sinabi sa kanya ni Rintaro na ang dalawang babae ay kanyang kasintahan, na hindi nila pinaniwalaan, kaya hiniling nila sa kanya na ikis sila upang patunayan ito. Sinubukan ni Rintaro na tumanggi, ngunit kinis siya ng mga babae, at ang mga lalaki ay tumakbo palayo, ayaw ng anumang bagay na gawin sa weirdo trio. Pagkatapos, sumama sa kanila si Enda at ipinaliwanag na napansin niya ang mga lalaki na nanliligalig sa kanila. Ngunit sa kanyang pagpunta sa kanila, nakita niya ang halos walang buhay na katawan ni Rintaro. Pagkatapos ay huminto siya upang tingnan siya, ngunit hindi siya gumalaw hanggang sa nabanggit niya na sila ay nasa problema. Pagkatapos ay nagpasalamat si Rintaro kay Nadia sa pagtatanggol sa kanya mula sa mga kilabot, at nang tanungin ni Ende kung nasaan si Cheska, nalaman nilang nawawala siya. Hinanap siya ni Rintaro, ngunit hindi siya nakasagot dahil nalobat ang kanyang telepono, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihin ang pangalan nito ng malakas. Buti na lang at narinig niya ito kaya tumalon siya sa pool at binuhat siya palabas dahilan para ikis siya nito. Maya-maya ay sinabi niya sa mga babae na gusto na niyang magpahinga kaya umupo na sila ni Enda. Habang sila ay nag-iisa, ibinunyag niya na alam niyang nagkukunwari lang siya na may sipon. Sinubukan namang itanggi ito ni Ende pero sinabi ni Rintaro na nakaramdam niya ang insecure sa katawan kaya naman nagkunwari siyang nilalamig. Inamin ni Ende na siya nga, kaya sinabihan siya nito na tumayo at inalis ang kanyang pagtatakip, at inilantad ang kanyang katawan. Sinampal siya ni Ende pero niyakap siya nito at sinabing ang ganda niya kaya namula siya. Sinabi rin ito sa kanya na may plot armor man or wala ay kaakit-akit pa rin ito sa kanya, kaya kinis niya ito pagkatapos niyang pakawalan siya mula sa kanyang yakap. Sumama sila sa iba, at pinuri ng mga babae si Ende bago sila nagpatuloy sa oras ng kanilang buhay sa pool. Makalipas ang ilang araw, habang hinihila ng mga babae si Rintaro patungo sa cafeteria para kumuha ng pancake, dumaan sila sa science lab, at nakipagtitigan siya sa isang babaeng may pulang buhok, dahilan para maramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam. Kinabukasan, pumunta siya sa lab para hanapin ang babae ngunit nakilala niya ang isang red-haired na maliit na babae na tinanggap siya sa lab at nagpakilalang si Yakora, isang miyembro ng Chem Club. Pagkatapos ay inalok siya nito ng tsaa sa isang beaker, na sinubukang tanggihan ni Rintaro, ngunit inabot pa rin niya ito sa kanya at sinabihang inumin ito. Habang umiinom ng tsaa, ipinakita sa kanya ni Yakora ang isang test tube na naglalaman ng dalawang magkaibang likido, na tinawag niyang human magnet medicine. Ipinaliwanag niya na, gaya ng ipinahihiwatag ng pangalan, ginawa nitong magnet ang katawan at hiniling sa kanya na inumin ito para masubukan niya ito. Sinubukan siyang kausapin ni Rintaro, ngunit pinilit niya itong inumin, at tulad ng sinabi niya, nagsimulang kumilos ang kanyang katawan na parang magnet. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang mga side effect ay 3 gabi at araw ng paninigas ng dumi, na itinuro ni Rintaro na dapat ay ipinaalam nito sa kanya bago siya bigyan ng inumin. Pagkatapos ay uminom si Yakora mula sa isa pang test tube na may parehong likido na nakaayos sa tapat at agad na dam-aikit sa kanya, na nagpapatunay na ang magkasalungat ay umaakit. Nang sa wakas ay naghiwalay na sila, patuloy na nakatingin sa kanya si Rintaro habang nagtataka kung bakit nakita niya itong kaakit-akit, kaya ipinahayag ni Yakora na naglagay siya ng gamot sa pag-ibig sa loob ng tsaa dahil mahal niya ito at gusto niya itong makasama. Sa kanyang pagtataka, tumungo si Rintaro sa pinakamalapit na lababo at isinuka ang kanyang ininom, na ipinaramdam sa kaawa-awang babae na siya ay naiinis sa ideyang makipagrelasyon sa kanya. Kaya, nagsimula siyang umiyak habang pinupukpok niya ang kanyang maliliit na kamao sa kanyang likod. Bigla na lang nabalisa si Rintaro kaya uminom siya ng neutralizer at binigay ito sa kanya ng bibig sa bibig.
Nang maglaon, nalungkot siya dahil pakiramdam niya na kung wala ang gamot ay hindi siya magugustuhan nito, ngunit ipinaalam ni Rintaro na kaakit-akit pa rin siya kahit na walang gamot na ikinagulat niya dahil hindi siya nito kaedad. Ngunit hindi nagtagal ay nasagot ang kanyang tanong nang magpalit siya sa harap ng kanyang mga mata sa isang magandang babae na hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Yakora na pinaliit siya ng isang nabigong immortalidad na gamot, kaya maaari lamang siyang bumalik sa kanyang normal na laki sa loob ng 1 oras pagkatapos uminom ng neutralizer. Inihayag din niya na siya ay isang third year at ang presidente ng Chem Club na ikinagulat niya. Nang maglaon, ipinakilala niya si Yakora sa iba pang mga babae at humingi ng kanilang pahintulot na gawin itong kanyang bagong kasintahan. Ipinaliwanag din niya na mukhang bata si Yakora dahil sa isang eksperimental na gamot na nagkamali, kaya hindi sila tumawag ng mga pulis sa kanya dahil sa pagiging isang kasuklam-suklam na lalaki. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, nag-alok si Yakora ng plot armor enhancement na gamot kay Ende dahil sinabihan siya ni Rintaro na nasa maliit siyang panig. Inatake ni Ende si Rintaro, ngunit ipinaliwanag ni Yakora na hindi niya ito sinasadya sa masamang paraan, kaya humingi siya ng tawad sa pagtatangkang tapusin siya. Sumunod, binigyan ni Yakora ng gamot si Hakari para mas gumanda siya, ngunit nang inumin niya ito, natunaw ang lahat ng damit niya, naiwan siyang walang suot. Ipinaliwanag ng baliw na babae na ang gamot ay nagpatunaw sa kanyang pawis sa kanyang damit dahil walang mas mainit kaysa sa isang walang damit na babae, ngunit hindi sumang-ayon si Hakari sa kanya. Kailangang ibigay sa kanya ni Rintaro ang damit na isinuot niya para sa pay, at habang sinisinghot niya ito na parang kilabot, nag-alala siyang matutunaw ito muli gamit ang kanyang pawis. Ngunit tiniyak sa kanya ni Yakora na isang beses lang gumagana ang gamot. Pagkatapos ay binigyan niya si Cheske ng gamot na nagbigay sa kanyang mga tainga ng aso, pinahiga siya at pinaglaruan ang mga ito. Sa wakas, binigyan niya si Nadia ng hair control na gamot na ginamit niya para hilahin si Rintaro para ikis. Sinabi ni Nadia sa kanya na nagustuhan niya kung gaano kabisa ang gamot, kaya inalok pa siya ni Yakora ngunit binalaan siya nito na maaaring malaglag ang kanyang buhok. Tila walang pakialam si Nadia hanggang sa sinabi sa kanya ni Rintaro na kamukhang kamukha niya si Saitama kung mawawala ang lahat ng buhok niya. Matapos mawala ang pananabik, umupo sila para kainin ang cookies at tsaa na dinala ni Yakora, at sinabi niya sa kanila na pangarap niyang mag-apply sa kanyang pinapangarap na pangkat ng pananaliksik sa gamot at gumawa ng mga kamanghamanghang gamot. Pagkatapos ay nagdahilan siya na pumunta sa banyo, ngunit sinabi sa kanila na gumawa siya ng hiwalay na tsaa para kay Rintaro at binalaan sila na huwag ihalo ito. Naisip ng mga babae na sa kanila ang mas malaking flask, kaya pinagsaluhan nila ang tsaa sa kanilang mga sarili. Ngunit nang bumalik si Yakora mula sa kanyang pagpunta sa banyo, napagtanto niyang mali ang kanilang nainom na tsaa. Sinubukan niyang patigilan ang pag-inom nito, ngunit sinabi ni Rintaro na wala siyang pakialam sa pag-inom nila nito dahil ang pinagkaiba lang ay ang lasa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yakora na ang tsaa ay may gamot na maaaring magkaroon ng hindi mapigil na pagnanais na ikis ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay inamin niya na ginawa niya ito dahil gusto niyang ikis siya nito, at sinabi ni Rintaro sa kanya na hindi niya kailangang painuman ng gamot upang makakuha ng kiss. Natuwa si Yakora at sinubukan siyang ikis, ngunit bigla siyang hinayla pabalik ng isang mukhang nasa niban na Enda. Napansin din niya na ang ibang mga babae ay naging parang mga zombie din. Ipinaliwanag ni Yakora na side effect iyon ng gamot at ang tanging nasa isip lamang nila ay ang pagkiss. Tinawag niya silang kiss zombies at sinabi sa kanya na dahil mayroon silang superhuman strength at hindi sila magpapahinga hanggat hindi nila siya nakikiss. Habang papalapit sa kanila ang mga babae, sinabi ni Yakora na kung hindi niya sila bibigyan ng neutralizer bago kumalat ang gamot, mananatili silang ganoon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sinubukan ng mga babae na kunin si Rintaro sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hinayla siya ni Yakora palabas, at tumakbo ang dalawa patungo sa pintuan ng hagdanin. Isinara nila ito bago pa ito maabot ng mga babae, at sinabi ni Yakora sa kanila na kailangan niyang pumunta sa chem lab para gawin ang neutralizer, habang nangako si Rintaro sa mga babae na ililigtas niya sila. Nagsimula silang tumakbo sa lab, ngunit kahit papaano ay napigilan ng mga babae ang kanilang dinadaanan, na nagpalabas si Yakora ng isang test tube na naglalaman ng face meltang na gamot. Sinabi sa kanya ni Rintaro na sinusubukan nilang iligtas ang mga babae at huwag sirain ang kanilang anyo, kaya nagpa siya silang maglibot. Gayunpaman, sinimulan silang sigawan ng kanilang vice principal dahil sa pagtakbo sa hallway habang tumatakbo siya patungo sa kanila.
Sa kanyang gulat, inihagis ni Yakora sa kanya ang gamot na nakakatunaw sa mukha, ngunit ang ginawa lang nito ay natunaw ang kanyang makapal na layer ng pundasyon, na iniwang walang make-up ang kanyang mukha. Nabigla si Rintaro sa kahindak-hindak na halimaw na nasa harapan niya, habang si Yakora naman ay hindi makapaniwalang napigilan ng make-up ang kanyang makapangyarihang gamot. Ayaw naman ng vice principal na makita ng mga estudyante ang tunay niyang mukha na nagnanakaw ng kaluluwa, kaya gumapang siya na parang gagamba pabalik sa pinanggalingan niya. Ginamit ni Rintaro at Yakora ang pagkakataon para makatakas, ngunit napansin ni Rintaro na naghiwalay ang mga babae at dahil alam niyang ang layunin nila ay ikis siya, sinabi niya kay Yakora na kailangan nilang maghiwalay, alam niyang susundan siya ng mga babae. Habang tumatakbo siya mula kay Cheskop, siya ay natapilok at bumagsak, kaya napahinto si Rintaro at bumalik upang tingnan kung ayos lang siya. Binuhat niya ito at sinugod sa opisina ng nurse kung saan inalagaan niya si Cheska bago niya maalala na tatakas na pala ito sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Cheska, inipit sa kanyang kama, at sinimulan siyang ikis dahilan upang makalimutan niya sandali ang kanyang layunin. Nang makabawi siya, binuhat niya ito at nangakong babalikan siya sa sandaling matapos ang neutralizer. Matapos iwanan si Cheska, sinubukan ni Rintaro na pumunta sa chem lab ngunit hinarang ni Ende at Hakari ang kanyang dinadaanan. Pagkatapos ay ibinato ni Ende si Hakari kay Rintaro ng tatakbo na sana ito palayo, at pinatumba ito bago nila ito inipit at nagpalitan ng pagkiss sa kanya. Habang nag-iisip siya ng mga paraan para makalayo sa kanila, ang dalawang babae ay nagsimulang magtalo, na nagpaunawa sa kanya na kahit na sa kanilang zombified na estado, sila ay pareho pa rin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang likod ng kanilang mga ulo at ginawa silang ikis sa isa't isa, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong magtungo sa chem lab. Ngunit napahinto siya sa kanyang pagtakbo nang matagpuan niya si Nadja sa loob ng lab. Nagtago si Rintaro sa isang locker upang maiwasang makita ni Nadja, na lumabas upang tingnan kung siya ay nasa mga pasilyo. Habang naroon siya, ipinagdasal niya na makumplito ni Yakora ang gamot sa tamang oras. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niyang nasa locker din siya. Ipinaliwanag ni Yakora na doon siya nagtago nang makita niya si Nadja sa lab. Habang sinubukan ni Rintaro na gumawa ng paraan para maalis ang atensyon ni Nadja mula sa pinto, nagsimulang umiyak si Yakora at sinisi ang sarili sa pagsira sa lahat. Sinabi ni Yakora sa kanya na ang kanyang mga nakatutuwang ideya sa gamot ay naging dahilan ng pag-alis ng mga miyembro ng kanyang club, at ngayon ay ginulo niya si Rintaro at ang mga babae. Sinabi niya na hindi na siya muling gagawa ng isa pang gamot. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kanyang bulsa at inilabas ang isang tube ng neutralizer, at natuwa si Rintaro. Kung ibibigay nila ang neutralizer kay Nadja, maaari silang makakuha ng access sa lab. Gayunpaman, ininom ni Yakora ang neutralizer, dahilan upang subukan niyang kunin ang tube, ngunit nahulog ito at nabasag sa proseso. Sanisi siya ni Yakora sa pag-aaksaya ng gamot, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari nilang ibigay ito kay Nadja sa halip na inumin niya ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yakora na plano niyang pumasok sa lab sa kanyang tunay na katawan dahil hindi siya kilala ni Yakora, kaya hindi niya susubukang pigilan siya na pumasok. Nang lumabas siya ng locker at tumungo sa lab, hindi siya pinansin ni Nadja, ngunit hindi sinasadyang nasabi ni Yakora ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay hinuli siya ni Nadja at itinali, kaya nagpa siya si Rintaro na isakripisyo ang sarili sa pamamagitan ng pagtakbo palabas ng locker. Kaagad, nakita siya ni Nadja, at sinundan siya. Tumakbo siya sa isang bakanteng silid-aralan bago isinara ang pinto sa likuran niya, ngunit sinira ni Nadja ang lock, pumasok sa silid, at kinis siya ng walang kabuluhan hanggang sa sinagip siya ni Yakora gamit ang neutralizer. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya, at tinanong niya kung bakit siya tumakas. Kaya ipinaliwanag ni Rintaro na gusto niyang ilayo ang atensyon ni Nadja sa kanya para bigyan siya ng oras para magbago at gumawa ng elixir. Nang maglaon, nang magising ang mga babae, humingi sila ng paumanhin para sa pagiging mga halimaw na parang zombie at sinubukang kumuha ng kiss mula sa kanya, ngunit sinabi ni Hakari at Ende na wala silang alaala sa kanilang mga oras bilang mga zombie dahil ayaw nilang aminin na nagkaroon sila ng moments para sa isa't isa sa kanilang zombified state. Luhaan si Yakora, saka humingi ng tawad sa mga babae sa ginawa niya sa kanila, at pagkatapos siyang patawarin, siniguro ni Rintaro na kahit anong kalat or gamot ang gawin, lilinisin niya ang mga ito. Sinabi nito sa kanya na hindi niya nais na tumigil siya sa kanyang minamahal, kaya't masayang niyakap siya ni Yakora at idineklara ang kanyang pagmamahal sa kanya bago ito kinis.
Sa katapusan ng linggo, pumunta si Rintaro at ang mga babae sa isang hardin ng bulaklak kung saan nagdaos ng kompetisyon sa paghagis ng bulaklak. Kung sino man ang makakuha ng bouquet ng bulaklak ay kailangang magbihis ng damit pangkasal, at magpakuha ng larawan kasama ang kanilang kapareha. Bata pa lang siya ay pangarap na ni Hakari ang kaganapan, kaya iminungkahi ni Rintaro na makilahok sila rito. Nang magtipon-tipon sila sa podium, napansin nila ang malayong pinsan ni Miss Monday, si Miss Weekend, na nagsasabi sa kanyang mga miyembro ng gang na kunin ang bouquet sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay sinabi ni Hakari sa mga babae na kailangan nilang magtulungan upang saluhin ang bouquet, ngunit bubunot sila ng mga stick upang magpasya kung sino ang magsusuot ng damit. Nakita ni Rintaro kung gaano kalakas ang Gorilla Squad, kaya iminungkahi niya na manatili si Cheska dahil sa kaliit nito, habang si Yakora naman ay umiinom ng gamot para lumaki ang sarili. Habang agresibong kumakanta ang mga gorilyo, tumatalon-talon si Cheske habang hawak-hawak ang bandila ng kanyang tuwalya, dahilan upang hilingin nilang mapanatili siya. Bago magsimula ang laro, tinawagan ng MC ang isang bisita, na nagkataong si Bibay, ang kanilang kasuklam-suklam na vice principal. Sa sandaling ihagis niya ang bouquet, sinundan ito ng mga tao, at bagamat labag ito sa mga patakaran, sinimula ng Gorilla Squad na patumbahin ang mga tao. Sinabi ng kanilang pinuno na sumasailalim sila sa isang matinding pagsasanay kahit na ginamit niya ang isa sa kanyang mga miyembro upang itumba ang mga tao tulad ng isang bowling ball. Nang ihagis niya ang isa pang miyembro patungo kay Hakari, niligtas siya ni Enda at ipinahayag na bahagi na siya ng grupo bago lumaban sa pinuno. Habang nagpupumiglas sila sa isa't isa, inutusan ng babaeng Hulk na parang isang gorilya, ang kanyang mga miyembro na gumamit ng isang maniobra na tinatawag na Goran, na kung saan sila ay umiikot ng napakabilis upang makagawa ng isang maliit na buhawi na nagpadala ng palumpon sa kanyang direksyon. Sinundan ito ni Rintaro, ngunit napansin niya si Cheska na dumausdin patungo sa kanya gamit ang kanyang tuwalya, at napagtanto na ang kapangyarihan ng Goran ay bumuhat sa walang timbang na batang babae kasama nito. Samantala, napansin ni Cheska ang bouquet at hinawakan ito, dahilan para mas mabilis itong mahulog dahil hindi na niya ginagamit ang tuwalya bilang kanyang glider. Sina Hakari, Nadja at Yakora ay bumuo ng bilog para mas alo siya, ngunit tumalbog si Cheska sa kanilang malalaking plot armor. Pagkatapos ay sinundan siya ni Rintaro at nahawakan siya sa kanyang mga bisig bago siya bumagsak sa lupa, dahilan upang mapasigaw ang babaeng Hulk sa inis. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, iniabot ni Enda ang kanyang kamay at nagpasalamat sa kanyang pakikipaglaban sa kanya, kahit na ang dahilan kung bakit siya nagpasalamat sa kanya ay dahil hindi siya malapit sa mga babae nang ang kanilang natural na plot armor ay nagligtas kay Cheska, na siya namang nagligtas sa kanyang kahihiyan ng pagiging walang plot armor. Ipinagdiwang ni Rintaro at ng mga babae ang kanilang tagumpay, at iminungkahi ni Hakari na magbunot sila ng palabunutan upang magpasya kung sino ang magsusuot ng damit pangkasal. Sumang-ayon ang mga babae, hindi nila napagtanto na ang lahat ay nangyayari ayon sa mga plano ni Hakari, dahil siya ay determinado na siya ang magsusuot ng damit. Minarkahan niya ang panalong patpat at tiniyak na itago ito sa kanyang paningin bago hilingin kay Nadja na pumili ng isa. Gayunpaman, iminungkahi ni Nadja na pumili silang lahat ng sabay-sabay, na naging sanhi ng pagkataranta ni Hakari, ngunit ngumiti ang mga Diyos sa kanya, at napunta siya sa may markang stick. Tuwang-tuwa si Hakari sa pagkapanalo, ngunit nagsimulang kumilos si Yakora na parang isang bata, na nagsasabing gusto niyang siya ang magsusuot ng damit. Habang pinagmamasdan ni Hakari ang napakalaki na bata na gumulong-gulong, nakaramdam siya ng sama ng loob at nag-alok na hayaan si Yakora na pumalit sa kanya. Pagkatapos ay niyakap niya ang babae sa kanyang mga plot armor, ngunit sinabi sa kanya ni Yakora na ayaw niyang pumalit sa kanya at humingi ng paumanhin sa pagiging walang konsiderasyon. Matapos kunan ng litrato, nagpasalamat si Hakari kay Rintaro sa pagtupad sa kanyang mga pangarap bago niya sinabi sa kanya na kailangan na nilang maghiwalay. Nagulat si Rintaro, kaya pagkatapos magpalit ng damit, nagmamadali siyang lumabas para humingi ng sagot sa kanya. Ayaw niyang mag-alala ang ibang mga babae sa kanya, tinawagan ni Rintaro si Hakari, ngunit hindi ito sumasagot. Kinalaunan ng araw na iyon, pumunta siya sa kanyang bahay upang hanapin siya at nakita siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Kaya, tinawag siya nito, ngunit sinenyasan siya ni Hakari na tumahimik nang dumating ang isang security guard upang tingnan kung ano ang pinagmulan ng kaguluhan. Pagkaalis ng gwardya, may tumawag kay Rintaro mula sa hindi kilalang numero, na si Hakari pala, na nagsabi sa kanya na umalis.
Pero pinilit niyang manatili hanggang sa maipaliwanag nito kung bakit gusto nitong makipaghiwalay sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hakari na nahulog ang loob niya sa kanya, ngunit alam niyang nagsisinungaling ito at humihingi ng totoo. Kaya naman, sinabi nito sa kanya na hindi pumayag ang kanyang ina sa kanilang relasyon. Habang nagsasalita siya, nilapitan siya ng kanyang ina at isinara ang mga kurtina bago kinuha ang telepono at pinagbantaan siyang layuan ang kanyang anak. Sinubukan ni Rintaro na mga tuwiran sa kanya, ngunit bumalik ang security guard at kinaladkad siya, sinabing wala siyang magagawa. Habang naglalakad siya pauwi, naalala ni Rintaro ang mga masasakit na salita ng ina ni Hakari at pakiramdam niya ay napakawalang silbi niya dahil hindi siya matalino or mayaman para ipaglaban ang babae. Habang iniisip niya ang kanyang problema, napansin niya ang isang four-leaf clover na nagpaalala sa kanya sa lahat ng oras na ginugol niya kay Hakari at nagkaroon ng konklusyon. Noong gabing iyon, ipinaalam niya sa iba pang mga babae ang nangyari kay Hakari at sinabi sa kanila na papaalisin niya ito sa kanyang bahay. Itinuro ng mga babae na kahit na magawa niyang iligtas si Hakari, hahanapin sila ng kanyang ina hanggang sa dulo ng earth upang maibalik ang kanyang anak. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa mangyayari basta palalabasin niya ito ng bahay, at pinakiusapan ng mga babae na hintayin sila. Sinabi sa kanya ni Ende na siya ay isang walang isip kung sa tingin niya ay maghihintay sila hanggang sa siya ay bumalik sa kanila, at napagtanto ni Rintaro na siya ay nagiging makasarili sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na hintayin siya. Nang may gustong sabihin ay pinutol siya ni Enda. Sabi niya sasama siya sa halip na maupo at hintayin siyang bumalik. Ang ibang mga babae ay nagpumilit din na sumama sa kanya dahil alam nilang hindi siya sapat na matalino para maitakas si Hakari ng mag-isa. Nakarating sila sa bahay ni Hakari at umakyat sa bakod para makapasok sa bahay, pagkatapos ay binalaan sila ni Rintaro na mag-ingat sa mga security guard sa paligid. Pagkatapos ay naglabas si Rintaro ng bowl ang goma mula sa kanyang bag, at ipinaliwanag na ihahagis niya ang bola sa kanyang bintana para makuha ang atensyon ni Hakari. Inihagis ni Rintaro ang bola sa bintana, ngunit dahil hindi siya pro pitcher, napakalayo ng kanyang paghagis kaya nalampasan ng bola ang target nito at sa halip ay tumalbog sa dingding. Napansin ni Ende na gamulong ang bola patungo sa isang pusa at sinubukan itong bawiin, ngunit ang ligaw na pusa ay umalis kasama nito, na naging sanhi ng pagkahulog sa kanilang mga mukha ni Yakora, na sinubukan ding agawin ito. Tumakbo ang pusa patungo kay Nadja, na nagmungkahi na sipin ito upang makuha ang bola, ngunit itinuro ni Rintaro na ang kanyang iminumungkahi ay hindi makatao at sinubukang agawin ang pusa. Maya-maya lang ay may narinig silang security guard na lumapit kaya mabilis silang nagtago kasama ang pusa. Ngunit tumalon ito mula sa kamay ni Rintaro at naglakad patungo sa gwardya, na nagsimulang paglaruan ito. Nang wala na ang kanilang bola, ang tanging pagpipilian nila ay pumasok sa bahay, ngunit wala sa kanila ang sapat na maliit upang magkasya sa flap ng pusa. Pagkatapos ay kumuha si Nadja ng ilang maliliit na bato, na inilunsad niya sa isang partikular na anggulo at bilis upang piliting bumukas ang katok sa pinto. Ngunit bago sila pumasok, napansin ni Rintaro na nazugat ang kuko ni Nadja dahil sa mga bato at dumudugo, kaya't hiniling niya kay Ende na maglabas ng mga benda at disinfectant sa kanyang bag. Pagkatapos ng pag-aalaga sa pinsala, pinagalitan ni Ende si Nadja dahil sa pagiging walang ingat, ngunit sinabi niyang nais niyang matiyak na mailigtas nila si Hakari dahil may utang ito sa kanya. Pumasok na sila sa loob ng bahay, ngunit napatigil sila nang makarinig sila ng mahinang ingay na nagmumula sa mga anino. Natakot ang simpleng isip ni Yak Arrow, sinabing kakainin na sila ng oso, pero itinuro ni Nadja na guard dog iyon sa sandaling humakbang ito sa liwanag, at inutusan sila ni Rintaro palabas ng bahay. Sa labas, natuklasan ni Rintaro na nasa loob pa rin ng bahay si Cheska. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ipinaalala ni Nadja sa kanya na ang pagtaas ng kanyang boses ay magpapaalala sa mga security guard. Si Cheska naman ay naniniwalang tapos na ang kanyang buhay. Ngunit nagulat siya nang umupo ang aso sa tabi niya at sinimulang dilaan ang mukha niyang naluluha. Ipinaliwanag ni Nadja kina Rintaro at Ende na ang mga aso ay may instinct na protektahan ang mahihina, at tila masasabi nitong mahina si Cheska kaya naman tumigil ito sa pag-atake sa kanya. Gayunpaman, kung sino man sa kanila ang sumubok na bumalik sa bahay, babalingin sila ng aso. Kaya sinabi ni Yak Arrow na haharapin niya ang aso. Ang tanging problema ay sa kabila ng pagiging henyo sa agham, ininom ni Cheska ang gamot at agad na nakatulog.
Ngunit tila nasa panig nila ang swerte dahil pagkatapos nilaan ng aso ang bibig ni Cheska, nakatulog ito sa tabi niya, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makalusot. Pumasok sila sa bahay matapos gisingin ni Yakora si Cheska gamit ang gamot na pampagising, ngunit huminto muli nang maapakan ng pusa ang isa sa mga infrared sensor, na naging dahilan para sumugod ang mga security guard. Nang umalis ang mga gwardya, binigyan ni Yakora si Rintaro ng infrared eye drop kaya magagamit niya ito upang makita ang mga sensor at maiwasan ang mga ito. Nang mapansin ni Enda ang envelope na inalis niya sa bote ay dinampot niya ito, ngunit hinawakan ito ni Yakora at tinago, kaya naman napagtanto nila na sinadya ni Yakora na ipadala ang gamot sa research team na gusto niyang salihan. Tinanong nila kung bakit niya hinayaang gamitin ito ni Rintaro, alam niya na kung hindi niya ito ibibigay sa oras, magkakaroon siya ng pagkakataong sumali sa team. Ipinaliwanag ni Yakora na nagdulot siya ng maraming problema kay Hakari sa kanyang nakakabaliw na gamot at sa kanyang mga pambata na tantrums. Nang tuluyang imulat ni Rintaro ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang matuklasan niyang mula sahig hanggang kisame ang mga sensor, ngunit napagtanto niyang tila mas mababa ang kisame kaysa dati. Itinuro ni Cheska na mataas ang kisame dahil sa chandelier kaya napagtanto niya na maaari silang dumaan sa bokana sa pagitan ng mga sensor at ng mga chandelier. Pagkatapos ay sinabi ni Nadia na maaari nilang gawin ito sa mga sensor kung ang dalawang tao ay magtutulungan. Dahil walang sino man sa mga babae ang may lakas na gawin ang ganoong gawain kasama si Rintaro, itinali nila si Ende sa kanya, at nagsimulang umakyat ang dalawa sa pader, na parang si Tom Cruise. Matapos malagpasan ang mga sensor, hiniling ni Rintaro ang iba pang mga babae na lumabas at maghintay hanggang sa lumabas sila ng bahay kasama si Hakari. Pagbukas pa lang nila ng pinto ni Hakari ay biglang tumunog ang alarma, at agad silang pinalibutan ng mga security guard at nanay ni Hakari. Pagkatapos ay dinala niya sila sa sala, at pagkatapos magmakaawa sa kanya ni Rintaro na makasama siya ni Hakari, sinabi niya sa kanila na gusto niyang protektahan ang kanyang anak na hindi dumaan sa parehong sakit na naramdaman niya matapos mawala ang kanyang ama. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, sinimulan ni Rintaro na maluha sa kanyang mga mata dahil naawa siya sa kanya, at pagkatapos niyang panasan ang kanyang mga mata, napagtanto niyang naalis na ng kanyang mga luha ang mga eye drops na nagpapahintulot sa kanya na makakita muli. Sa sandaling nakipag-eye contact siya sa ina ni Hakari, naramdaman niya ang pamilyar na pakiramdam sa soulmate, at agad itong nakiusap na lumabas kasama niya. Hindi makapaniwala si Ende sa mga salitang sinabi ng babae sa kasintahan ng kanyang anak, at iniisip kung maluwag ba ang tornilyo nito, ngunit napagtanto niyang si Rintaro ay pare-parehong nababaliw nang mapansin ang pag-uugali nitong nahuhumaling. Sinabihan niya ang bida na umalis sa kanyang pagkahumaling at bumalik sa kanyang katinuan, na ginawang bumalik ang ina ni Hakari sa kanyang katinuan at subukang paglaruan ang sinabi niya bilang isang biro. Alam ni Ende na ang ina ay nagsisinungaling sa pamamagitan ng kanyang mga labi, ngunit walang sinabi habang sinabi ng ina ni Hakari kay Rintaro na hinding-hindi siya papayag na makasama ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Rintaro na hindi siya susuko dahil ipinangako niyang papasayahin siya kahit anong mangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ina ni Hakari. Kaya, pinitik niya ang kanyang mga daliri, at ang makina ay lumabas sa isang butas sa lupa. Sinabi niya sa kanila na ito ay isang lie detector. Kung ibunyag nito na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Hakari, kailangan niyang iwanan ito ng mag-isa. Sinabi ni Rintaro na wala siyang problema na patunayan ang kanyang pagmamahal kay Hakari basta patunayan niya na mapagkakatiwalaan ang device na ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit nito kay Enda. Ang unang itinanong niya ay kung ano ang sukat ng kanyang plot armor, at tinawag siya ni Ende na isang maruming pag-iisip na matandang babae para sa pagtatanong ng ganoong tanong, ngunit sinabi niya na siya ay G-size. Agad na sinabi ng makina na nagsisinungaling siya, kaya kailangan niyang aminin na siya ay isang A-size, ngunit tinawag pa rin siya ng makina na sinungaling hanggang sa masuntok niya ang bagay mula dito. Ang sumunod na tanong ay kung mahal niya si Rintaro, at pagkatapos sabihin na mahal niya ito, tinawag siya ng makina na sinungaling, na naging dahilan upang halos bawiin ni Rintaro ang silid ng kanyang dugo. Paulit-ulit na sinasabi ni Ende na mahal niya siya, ngunit patuloy siyang tinatawag ng makina na sinungaling, at sa bawat oras na nawawalan ng dugo si Rintaro hanggang sa puntong nakikita niya ang kanyang lola na kumakaway sa kanya mula sa kabilang ilog. Pagkatapos ay sumigaw si Ende kung gaano niya ito kamahal, at kinilala ito ng makina bilang katotohanan, na ginawang sipsipin ng halos nasawi na bida sa lupa ang kanyang dugo na parang espongha.
Dahil napatunayan na gumagana ng perpekto ang makina, sinabi ng ina ni Hakari kay Rintaro na turn na niya, at nang mapatunayan ng makina na siya ay tapat, napaluhod siya na hindi makapaniwala. Gayunpaman, tumayo siya, sinabi na maaaring mali ang makina. Nang si Ende ay nakikipagtalo sa kanya sa pagpapahiya sa kanya gamit ang makina, isang kasambahay ang dumating upang ipaalam sa kanila na si Hakari ay malapit ng tumalon sa bintana. Agad na hinawakan ni Enda ang ina ni Hakari sa mga balikat, at binantaang puputulan ang kanyang leeg na parang isang sanga, dahilan para matarante si Rintaro, ngunit sinabihan niya itong kunin si Hakari at dalhin siya sa pinakamalayo niyang makakaya. Nag-alinlangan siya, ngunit sinabi nito sa kanya na hanggat babalik ito para sa kanya balang araw tulad ng ipinangako niya na gagawin niya, hindi niya iniisip na hintayin siya. Nagpasalamat si Rintaro at tumakbo, habang ang ina ni Hakari naman ay pilit na kumawala sa pagkakahawak ni Ende pero sinigurado ni Ende na mahigpit ang pagkakahawak nito dahil hindi pa siya handa na mawala ang matalik na kaibigan. Samantala, sinisikap ng mga security guard na ibalik si Hakari sa loob ng dumating si Rintaro, at ipinaliwanag niya na inaabala ni Enda ang kanyang ina upang sabay silang tumakas. Sinabi sa kanya ni Hakari na kahit na makatakas sila, gugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagtakbo. Sinabi niyang ayaw niyang mamuhay kung saan siya magiging malungkot sa anumang paraan, kaya sinabihan niya itong huwag nang ituloy ang kanyang plano dahil ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang pagkawala niya sa kanya at nakiusap na bumalik siya. Sinubukan ni Hakari na gawin ito, ngunit natakot siya, at naunawaan ni Rintaro na siya ay nababaliw dahil ang adrenaline ay nawala. Hiniling niya sa kanya na maghintay habang papunta siya sa kanya. Gayunpaman, bago niya ito maabot, nadulas siya, ngunit nasalo niya ito sa oras. Ang problema lang ay nasa hindi magandang posisyon ito at unti-unti ring nadudulas, kaya't hiniling niya sa kanya na pakawalan siya, kung hindi, pareho silang mahuhulog sa kanilang kapahamakan. Tumanggi si Rintaro na makinig, kaya nahulog silang dalawa, ngunit nagawa ni Rintaro na gamitin ang kanyang paa para itulak mula sa dingding, at nahulog sila sa fountain. Nagtakbuhan ng ibang mga babae para tulungan sila, at paglabas ni Ende ng bahay kasama ang ina ni Hakari, lumapit ito kay Hakari at sinampal ito bago umiyak ang dalawa. Napagtanto ng ina ni Hakari na totoo ang lahat ng sinabi ni Rintaro sa kanya, at nakiusap na alagaan niya ang kanyang anak. Pero sinabi sa kanya ni Rintaro na sisiguraduhin niyang magiging masaya silang dalawa ni Hakari dahil gusto niyang ma-enjoy niya ang buhay na dati niyang inaasam. Tuwang-tuwang hinailan ng ina ni Hakari si Rintaro sa kanyang plot armor habang sinasabing hindi niya napigilan ang kanyang cute na mukha, dahilan para mapang-angga ang mga babae sa eksenang nasa harapan nila. Inimbitahan sila ng ina ni Hakari na mag-overnight, at habang naliligo sila, lahat ay nagbunyi ng kanilang malalaking plot armor. Kaya, iniwan sila ni Ende dahil nakaramdam siya ng insulto. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, napansin ni Rintaro ang nakalabas na tiyan at namula siya, umuusok ang ulo. Tinanong ni Enda kung ano ang problema, at sinabi sa kanya ni Rintaro na siya ay nagpapakita ng ilang balat kaya tinawag niya itong isang tall-unang lalaki dahil nasa sabik sa parteng iyon. Pagkatapos ay itinulak niya ito sa kama, sinabing maghihiganti siya sa pamamagitan ng paghagod ng mukha sa tiyan nito. Gayunpaman, pumasok si Yakora sa silid bago pa sila makagawa ng anuman, kaya't naghiwa-hiwalay ang dalawa at nagsimulang mag-push up. Maya-maya, sumama sa kanila ang ibang mga babae, at binihisan silang lahat ng ina ni Hakari ng cute na pajama, dahilan para mabulunan si Rintaro sa cute na itsura ni Cheska at Yakora. Parehong ginantimpalaan siya ng dalawang babae ng kiss, dahilan para magkaroon ng nosebleed ang ina ni Hakari. Kaya, nagdahilan siya, sinabing kailangan niyang pumunta sa kusina. Nag-alok si Rintaro na sumama sa kanya, at habang ini-escort ang ina ni Hakari sa kanya, sinabi niya kay Rintaro na hindi na siya makapagpigil kaya niyaya niya ito sa kanyang silid. Samantala, nagtataka ang mga babae kung bakit ang tagal nilang bumalik, at tinanong ni Hakari kung ang kanyang ina at si Rintaro ay maaaring gumawa ng isang masamang balak. Habang sinusubukang kumbensihin siya ng mga babae na hindi, narinig nilang sumisigaw ang ina ni Hakari sa pagkahumaling at nagmamadaling alamin kung ano ang nangyayari. Pagpasok sa silid, nadatnan nila si Rintaro na nakadamit dalaga at ang ina ni Hakari na gumulong-gulong sa sahig, sumisigaw sa sobrang cute nitong tingnan. Nawalan ng malay si Rintaro dahil sa pagkabigla, ngunit sinabi ng ina ni Hakari na huwag silang mag-alala dahil may plano siyang buhayin ito at nakiusap kay Nadia na tulungan siya.
Pagbalik niya, iniharap niya si Nadia sa mga babae, nakasuot ng Prince Charming, na ikikis ang kanyang Sleeping Beauty at jejesingin siya sa kanyang pagkakatulog. Binuhat siya ni Nadia at kinis pero nang matauhan siya ay tinanggal niya ang wig at maliligo na siya. Maya-maya ay dumating ang isang kasambahay na may dalang lubad para sa ina ni Hakari, na kasama ni Hakari, ay sinubukang lumabas ng kwarto hanggang sa tinanong ng ibang mga babae kung saan sila pupunta. Walang kahihiyang sinabi ng dalawa na titignan nila si Rintaro, kaya sinabi ni Yakora na pupunta siya dahil hindi pa siya nakakita ng totoong joystick, at sinabi ni Nadia na pupunta siya dahil gusto niyang ihanda ang sarili sa mga darating. Sinabi ni Ende na pupunta siya dahil ayaw niyang maiwan sa kasiyahan, ngunit nang sinubukan nilang umalis, hinarang ni Cheska ang kanilang dinadaanan, sinabing walang galang na panoorin ang isang taong naliligo. Kaya, itinali nila siya sa isang kumot. Sa loob ng paligan, sinigurado ni Rintaro na nakatapis ang kanyang tuwalya, dahil alam niyang may kakayahan sina Yakora at ina ni Hakari sa anumang bagay. At sa sandaling iyon, ibinaba nila si Yakora sa bintana ng banyo upang tignan ito. Gayunpaman, wala siyang makita dahil sa kung gaano mahamog ang mga bintana, kaya itinulak niya ang kanyang mukha sa bintana, kaya napalingon siya sa kanyang direksyon at napasigaw na parang babae. Natakot si Yakora dahil naniniwala siyang nakita siya, kaya hinailan nila siya pabalik, at nagpa siya si Rintaro na magmadali dahil naniniwala siyang may multo na nakamasid sa kanya. Samantala, nagsimulang isipin ni Cheska ang lahat ng uri ng kakilakilabot na mga bagay na maaaring mangyari sa lahat at sinubukang palayain ang sarili, ngunit sa huli, gumulong siya palabas ng bukas na pinto. Pagbalik sa banyo, nagpa siya ang ina ni Hakari at ang mga babae na gamitin ang atak upang subaybayan si Rintaro, ngunit natakot sila nang maramdaman nilang may mabalahibong bagay na dumampi sa kanilang mga binti. Nagawa ni Cheska na makarating sa tuktok ng hagdan, ngunit habang nagpapasya siya kung igugulong niya ang sarili sa hagdan, biglang tumahol ang aso sa tabi niya, dahilan para gumulong siya sa takot. Habang gumulong siya ay lumuwag ang lubad na nakahawak sa kumot, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa gumulong siya sa banyo at napunta sa paligan. Sumugod si Rintaro para tingnan siya, dahilan para aksidenteng mahulog ang kanyang tuwalya, at nabiyayaan si Cheska nang makita ang kanyang joystick. Pero parang sobrang laki ng itinatago niya sa kanya dahil nahimatay siya. Nang buhatin niya ito palabas ng paligan, nakasalubong niya ang ina ni Hakari at ang mga babae, na pinagalitan niya sa pagtatangkang tignan siya sa paligan. Kinagabihan, umalis ang ina ni Hakari habang naglalaro sila ng baraha kaya sinundan siya ni Rintaro para masiguradong okay lang siya. Nang matagpuan niya siya, napagtanto niyang nagdarasal siya. Sumama si Rintaro sa kanya ngunit napansin niya ang isang larawan ng isang batang lalaki, kaya ipinaliwanag ng ina ni Hakari na siya ang nasawi na ama ni Hakari. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi siya nakipag-date sa sinuman pagkatapos ng kanyang kasawian, kaya inamin niya na mahal pa rin niya ito ngunit natatakot na makalimutan niya ito kung sakaling makipag-date siya sa sinuman. Niyakap siya ni Rintaro at tiniyak na ayos lang na ibahagi ang kanyang pag-ibig basta totoo ang nararamdaman nilang dalawa at pareho silang masaya. Nadala sa emosyon, humingi ng kiss ang ina ni Hakari. Nang maalala niya na pinakiusapan siya ng ama ni Hakari na iligtas ang kanyang unang kiss para sa taong makakasama niya, bigla siyang nahiya at sinubukang umalis. Ngunit hinayla siya pabalik ni Rintaro at kinis, pinapakita kung gaano siya nito kamahal. Kinagabihan, natulog si Hakari sa tabi niya, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, umamin ito na natatakot siya na muli siyang makasama. Ngunit kinis siya ni Rintaro, pagkatapos ay siniguro niya sa kanya na hindi na siya aalis. Maya-maya, nagising siya sa ingay ng kiss at natagpuan niya sina Hakari at Ende sa isang madamdaming session kahit na pareho silang mahimbing na natutulog at naniniwalang kinikis siya. Paglabas niya ng silid, nakatagpo niya ang multo ng ama ni Hakari, na nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanyang anak at sa kanyang asawang babae ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Tulad ng ipinangako ni Rintaro na aalagaan silang dalawa, ang multo ay nabalot ng maliwanag na liwanag at sinabi kay Rintaro na dahil naalis na ang kanyang pagsisisi sa pag-iwan sa kanyang asawa at anak, oras na para umalis. Sa susunod na sandali, binuksan ni Rintaro ang kanyang mga mata at inisip kung napanaginipan niya ang buong pag-uusap ngunit nagpa siya na harapin ang bagong araw na may ngiti. Bago sila magpaalam kina Hakari at sa ina niya, nangako si Rintaro na pupuntahan niya ang ina ni Hakari sa lalong madaling panahon, ngunit hindi makapaghintay ang naiinip na babae, kaya binili na lang niya ang kanilang paaralan.